Amen? Minsan nagtatanong ang ating Panginoong Hesus because He wants to test if you know the answer. Do you remember the first question in the Old Testament? God asking Adam and Eve, nung nagkasala sila, anong sabi ni Lord sa kanila, where are you? Hindi porket nagtanong ang Diyos ng where are you, hindi niya alam kung nasan sila. Kaya nagtanong ng where are you ang ating Panginoon because God wants them to know where they are. So hindi nagtatanong ang ating Panginoong Hesus dahil hindi nila alam ang sagot o hindi niya alam ang sagot. Nagtatanong ang ating Panginoon, at least for this time, tinanong niya si Peter pero alam niya na ang kanyang gagawin. Now, alam naman natin ang story. Sabi po ng scripture, approximately 5,000 people daw po, ilan daw po, 5,000 men ang nandito sa lugar na ito. Ilan daw po ulit? 5,000 men. Alam niyo po ba, kung kayo ay mag-organize ng isang conference na mayroong 5,000 men, it is a logistical nightmare na pakainin mo ang 5,000 people, correct? Dado ko sa mga sulat. Bumaba na lang tayo ng konti. Mahirap po kaya na pakainin tayong lahat dito sa camp na ito? Yung mag-produce po sila ng pagkain for us, mahirap po ba yun? So, Yes, pwede ba natin pasalamatan lahat ng mga nagluluto, lahat ng mga nag-aasikaso sa atin? You know what? Why? Because it is a logistical nightmare in the middle of a desert. Napakainin mo ang 5,000 men, at kung men lang yan, hindi kasi counted ang mga babae, especially in those days, because ang mga babae is considered as second-class citizen, ang mga children is considered as a second-class citizen. So ang sabi ho nila, approximately 12,000 people in the middle of the wilderness. Walang Pure Gold, walang Jollibee, walang McDonald's, walang KFC. Paano mo papakainin ang 12,000 people? Kaya sabi niya kay Philip, saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila? Ano sabi ni Philip? Lord, kahit po magtrabaho tayo ng ilang buwan, hindi po sapat yung ating susweldo o aming susweldohin para pakainin ang mga taong ito. It was a logistical nightmare. Siguro hindi nila na-anticipate na ang ating Panginoong Jesus ay mag-overtime sa kanyang preaching. Come on now. Nung sinabi ni Jesus Christ, okay, maggagabi na, saan tayo kukuha ng tinapay na ipapakain sa kanila? Alam niyo po ba that this passage is written in all four Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. At kung titignan niyo ang ibang passage, ang sabi ng ibang disciples, Lord, pauwiin na lang po natin sila. Kasi that is one of the best ideas that you can do. Instead na pakainin mo ang 12,000 people, pauwiin mo na lang, doon na lang sila kumain sa kanilang bahay. Pero ano sabi ng Panginoon? No, huwag niyo silang pauwiin. Pakainin niyo sila. Ano sabi ng mga disciples? Oh no, how can we feed these 12,000 people in the wilderness? Wala tayong kawali, Roma wala tayong 3:4 lagi gasolina, wala tayong daghan gas, kay wala tayong Condor panluto. ni How Verse. can we feed all of them? And Philip was Roma freaking out. 3:4. Ano sabi ni Philip? Lord, kahit magtrabaho po tayo, Paano siya line hindi your- natin sila pwede, at hindi po natin sila kayang pakainin. Pero just because you are freaking out, it doesn't mean God is freaking out. Hindi porket nagpapanik ang ating Panginoon. Hindi porket nag-freak out ang ating Panginoon because God is always in control. Christ is enough, Christ was enough, and Christ will be enough. Because when you have Jesus, you have everything ko that ang you akong need. mga balaw diya sa ilang mga una-una. Sige na, naminaw ko kayo tao. Ay, sigsaka. Mahimo ako ngayon ng Diyos. Mahimo sila nga ako ang katawan sa dili. Hello guys, ako si Alvin Patrimonio and welcome to the group. Isig ka Come on now, louder, palapakan natin ang ating Panginoon. o magsulti sa Kaya lang ilang minsan, isig hindi ka natin kinakailangan ng Panginoon pag hindi lungsuranon. imposible ang sitwasyon. Now, if you're going to ask me, Ilha ang feeding Ginoo kay 12,000 people in makaila the sila middle of a desert karon is an kana ko gikan sa impossible mission. labing ubos hangtod Pero sa alam niyo po labing ba, minsan sa mga imposibleng sitwasyon mo makikita ang kamay ng ating Panginoon. sa ilang mga Impossible is where God starts. Impossible is God's expertise. Ang mga sitwasyong imposible ang magpapaalala sa atin. Hindi para sumukot, hindi para mag-quit, hindi para mag-give up, kundi lalong magtiwala sa ating Panginoon. Naalala niyo po ba yung Ecclesiastes chapter 3? Ang sabi ng scripture, there is a time and season for everything on earth. May panahon at oras para sa lahat ng bagay, ang sabi ng scripture. mahanaw At alam niyo, pag tinignan niyo ang lahat ng season na yun, a time to die, a time to live, a time to mourn, a time to laugh, 28 lahat ng season na yun, pero walang season to quit. ang langit. Why? Sa mga imposibleng sitwasyon, doon natin mas lalong makikilala ang ating Panginoon. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya and He will prove Himself to us. He will show Himself to us. Sabi nga ninyo sa Bisaya, salig sa Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing. Bakit? The more na nagtitiwala tayo sa Panginoon ng buong puso,
mas lalo nating nakikilala ang ating butangan Panginoon. ng Hindi mo man suga alam kung saan ang mo kukunin ang iyong nalisain. ipapakain. Ang Gibutang Diyos ay ang laging may ang resource na pwedeng hinalad ipadala na para sa bawat sa isa Diyos. sa atin. Why? Sa Maubusan luya man ang sa natural na pamamaraan to provide for you, God will never run out of ang ways gitawag to provide for you. Gabing balang Because gabi. kung wala ng daan, God will Ibutang always ito make a ang way. He will make a river in the desert. He will make a way bulawang where there alang seems sa to be pagsunod no way. Hallelujah! Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Sa butang Wala ng pag-asa in Jesus' name. Huwag kang with this huge crowd. Bulawan gabi butangan sa mana ang sungkod ni Aaron nga gitubo ang mga dawon ug ang duha ka panpan nga bato diin gisulat ang kasabutan ibabaw sa sudlanan sa kasabutan dito ang mga binungot o kirubin Sabi ni Andrew sa kanya, kirubin sila maoy meron pong bata rito. mailhan sa Meron po siyang 5 presensya garbingan sa at Dios 2 sardinas. padunggan sa ilang mga 12,000. ako ang dapit ni adto pa sa Ano iloa sabi ni Lord? ang mga sala apan ining bahina dili nato Buong araw silang nakikinig kay matag sa Jesus. Walang tagsa break. pagsasaysay Wala ang silang lunch break. ang Wala silang merienda break. They were tanan listening to Jesus mula umaga hanggang magkagabi na. So people are hungry. Is it safe to say na gutom na yung mga tao? They were hungry. Gutom na sila. At nung narinig na merong 5 bata, ay 5 tinapay at 2 isang kami. Finally may pagkain na rin ah. Pero sabi ng Lord, upo muna kayo. Lord, gutom na kami. Tapos gusto mo kaming umupo. At kung titignan yung ibang passage, sabi mo sa katabi mo, fasten your seatbelt. Papunta na tayo sa exciting part. Kung titignan yung ibang passage ng scripture, sinabi ni Jesus, umupo kayong lahat and group yourselves into 50. How many people? kaninyo sama sa usa ka inahan nga nagmatuto sa iyang mga anak tungod sa among gugma kaniya Come on, among bigyan ko kayo ng sample. Ganito. mong giwali kaninyo ang maayong balita sa Dios kitahan usab na mo ang among kaugalingon kinabuhi kay kamo gimahal manamo pag-ayo mga igsuon sa walay duha-duha na hinumduman pa ninyo giunsa namo paghago nagtrabaho kami adlaw ug gabi aron dili kami makahasol kaninyo sa among pagwali kaninyo sa maayong balita sa Dios kamo ug ang Dios saksi nga putlay matarong ug dili sa lawasyon ang among pagpakig uban kaninyo nga mituon na sayod kamo nga ang among pagtagad kaninyo tanan sama sa pagtagad sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak gidasig namo kamo gilipay ug gitambagan kanunay pag kinabuhi sa paagi nga magkapahimo sa Dios kinsa maoy nagtawag kaninyo aron kamo makaambit sa iyang gingharian ug himaya ug pasalamat usab namo kanunay ang Dios kay tihang giwan namo kaninyo ang iyang minsan Lingkod sa mamino sa. Pero kung mag-group na kayo into 50s, matutugunan ang inyong pangangailangan. namati kamo ug gidawat ninyo kini dili ingon nga siya iya sa tawon dili iya gayud sa Dios kay ang Dios naglihok diha kaninyo mga magtuo mga igsoon ang nahitabo kaninyo sama usab sa nahitabo sa mga simbahan sa Dios sa Judea sa mga magtuo ni Kristo Jesus gilutos kamo sa iyang katagilungsod ingon nga ang mga nagtotoo dito sa Judea gilutos sa mga Judeo ipatay nila ang Ginoon Jesus ang mga propeta sila usab maoy naglutos kas namo busa sila wala makapahimuot sa Dios ug kaaway nila ang tanan. In Jesus' name. Bakit inaalaw ng Diyos yun? Sit down dali. Wala. Ang tawo gibabagan gani kami nila sa pagwali ngadto sa mga dili sa mensahe nga makaluwas kaniya kining gibuhat nila maoy nakapuno
sa pwede nang taksanan madaliin. sa ilang Everybody say, don't rush the pagkadaotan process. sa Because God is a God of sila sa order. Why? Because if you rush